Petsa 23 sa Abril adlaw Martes. Aniya na ang mga nagbagang balita sa News Patrol. Mga posters nga wala misubay sa common poster area, gipang langkat na. Comelec nabalaka sa mga mahimong turnout sa eleksyon sa Katiil. Ug Earth Day gisaulog pinaagi sa mga art exhibit. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Mihangyo na karon og siyam ka mga generator sets ang Commission on Elections diya sa Boston, Davao Oriental. Kay wala paghihapon kuryente ang 7 ka mga barangay sa lungsod. Ani ang report ni Vina Araneta. Walay kalaban ang mayor og vice mayor sa Boston, Davao Oriental. Busa sumala sa Comelec, sigurado silang mahimong hapsay ang eleksyon. Apan tungod kay walay kuryente ang 7 pa ka mga barangay sa Boston, nag-uol ang Comelec sa pagboto sa mga residente. Ang barangay poblasyon lang sa Boston, Davao Oriental ang dunay kuryente humang naigo sa bagyong Pablo. Apan siyam ka mga generators ang moabot aron magamit sa eleksyon. Lalo na sa bukid wala pa yung mga kuryente giba tapos diri mo brown out mo ana gani. Dili gid stable ang kuryente pa diri ron. Ang pagpataod sab sa kuryente sa ilang lugar ang sugyot karon sa mga residente. Lisod kayo kay sama tagabi gastos kay migma para sugana mo. Ang Boston, dunay 8 ka mga barangay ug 8,136 ka mga rehistradong botante. Vina Araneta, ABS-CBN News. Gamiton sa Commission on Elections isip ebidensya batok sa mga kandidato ang mga campaign posters nga gipanglangkat kagahapon nga wala sa common poster area ug sobra ang gidakon. Ani ang report ni Francis Magbanwa. Human sa briefing tali sa Comelec, Davao City Police, BFP ug DPWH gipang deploy dayon sila aron manglangkat og mga posters nga wala misubay sa common poster area kagahapon sa buntag. Sa 1st District, 5 ka teams ang gideploy nga nay 12 ka buok nga pulis sa matag team. Ang papel sa pulis is security at the same time magalangkat, tabang og langkat. Unang girumbo sa mga otoridad kining gikoral nga sidewalk at banglang sa Santa Ana Police Station. Gihurot og tanggal ang mga poster. Sa atbang, gipangutan na daan sa Comelec officer ang mga tag-iya sa pribadong luna ay tanggalon ang mga poster. Walay gipili nga mga kandidato ang mga otoridad, mga incumbent man o mapabagito sa politika. Dinhi sa pribadong luna sa Quezon Boulevard nang langkat sabog mga campaign materials sa mga pulis, taga Comelec ug mga sakop sa BFP. Ug gisakay ang mga nakumpiska ngadto sa dump truck. Tigumon sa Comelec ang mga illegal campaign materials nga mao'y basihan sa ilang pagpadala og complaint ngadto sa Comelec sa Law Department. I-document ang mga tanang nakuha namo nga mga posters kung kinsa nga kandidato asa nga particular nga lugar nakuha ang wala ni subay sa sizes o sa area nga pagpost sa mga campaign materials nila. Sa 2nd District, hitaksab ang mga dagko nga mga campaign materials sama niining campaign materials sa senatorial candidate, oversized sub kining tarp sa party list candidate, hasta kining poster sa congressional candidate gilangkat sub. Ubay-ubay po natanggal sa second congressional na candidate, oversized lang siya. Dagan siya oversized. Tapos sa national na po may natanggal katong sa senatorial. Nalangkat sabog mga illegal campaign materials sa mga pulis diya sa Torres Street, sama sa mga nakabutang sa poste sa kuryente, pero nalimtan og tanggal kining oversized tarpaulin nga bisan dili campaign material nakabutang ang naong sa kandidato. Pagkaudto napuno ang dump truck sa mga illegal campaign materials sa 1st District pa lang. Kini mo'y himong ebidensya sa Comelec aron sa ipadalang complaint ngadto sa kauluhan. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Mikatag ang mga text message nga namatay na ang kandidato pagkakonsehal sa unang distrito nga si Bonnie Militar. Sa mikatag nga text, namatay matud pa kini tungod sa heat stroke. Pero na-abtan sa news team si Militar kagahapon sa usa ka restaurant human kini ni barog sa kasal. Baskog, walay sakit ug maayo ang gibati ni 1st District Davao City Councilor candidate Bonnie Militar. Si Militar nga nagtuong pagpangdaot lang kini kaniya. Sumala ni Militar, nahimo na hinuon nga bintaha ang text message kaniya, saglit miani kini og simpatiya sa mga tao. Maybe I am making good in my campaign. That's precisely they are trying to put me down. Bago na ang Commanding General sa East Mincom,
Human nga nag-mandatory retirement si outgoing General Jorge Segovia. Ani ang report ni Bona Pamplona. Gipasalamatan ni outgoing East Mincom Commanding General Jorge Segovia ang operasyon nga gihatag kaniya sa usa ka tuig nga pagdumala sa East Mincom. Mandatory retirement ang paghawa ni Lieutenant General Segovia sa Armed Forces of the Philippines kinsa nag-edad og 56 anyos. Si Lieutenant General Segovia ang hulipan ni Major General Ricardo Rinier Cruz. Si Major General Cruz ang kasamtangang commander sa 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur. Si Cruz hulipan sab ni Brigadier General Daniel Lucero sa 1003rd Brigade. Dako sab ang pagsalig ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista nga madumala og insakto ni Cruz ang Eastern Mindanao. Gipasalig sab ni Major General Cruz nga ipadayon niini ang mga programang nasugdan ni Segovia sama sa Peace and Development Outreach Program sa mga lugar nga nagkinahanglan og tabang ug giya sa militar. Ingon man ang pagpalambo sa kabataan aron nga dili kini sayon maagni sa illegal nga kalihukan. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Laing 200 ka mga seedling sa kahoy ang gipang tanom gilid sa Pangi River, subay sa Kapamilya Punuan Movement o sa pagsaulog sa Earth Day. Bitbit ang similya sa punuan sa Malubago o rubber, nagpanon kilid sa Pangi River ang mga empleyado sa ABS-CBN. Ang Teen Titans Davao ug mga sakop sa Barangay Matina, Pangi, aron mananom og kahoy atol sa Earth Day tree planting sa Kapamilya Punuan Movement kagahapon sa buntag. Human sa tree planting, gi-unveil ang Kapamilya Punuan Movement marker nga gibutang kilid sa sapa sa Kilometer 9 Matina, Pangi. Ang Kapamilya Punuan Movement gilusan ni atong Agosto 8 tuig 2012 ug kapin 20,000 na ka mga similya sa kahoy ang natanom. Sa mga efforts nga gibuhat sa lain-laing organisasyon, ang mga Dabawenyo nga nitabang sa ato pagtanom og mga punuan dinhi sa Matina, Pangi. So pinaagi aning marker, ma-recognize nato ang ila effort. Mga kapamilya, tangis sa pagbalik sa News Patrol. Comelec, nabalaka sa mamahimong turnout sa eleksyon sa Katiil, Davao Oriental. Earth Day, gisaulog pinaagi sa mga art exhibit. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Mga kapamilya, karong buntag natin mga kauban, bisita nato from Nakamata, April Joy R. Bengson, o gikan sa Lingap Pangkabataan Incorporated, si Idol Grace Flores. Good morning sa inyo, ha? Good morning. Ayan. Sila na din para pahibaluta about Bata Muna Campaign Children's Electoral Agenda. Tell us about, para sa mga wala pa nato kabul ng mga kapamilya, tell us about kining Bata Muna Campaign Children's Electoral Agenda. Ang Bata Muna, usa ka Electoral Children's Agenda, nga anda mo barog para sa mga kabataan nga leader, mupili og leader nga anda mo barog alang sa among mga kabataan. Okay. So, I heard na pud mo activities, no? Sa karon nga mga sa karon nga semana naga-appeal namin sa mga media, naga-adto namin sa mga media guesting, sa radio guesting o sa mga uban na mo nga bata nga naa sa Jinsan, Osamis, Davao o kuan Zamboanga para o sa sunod nga mga panahon moapil mi sa mga candidates forum para ipasadayag namo kung unsa ang Bata Muna Campaign. Sa ikaw sa tanaw ni mo, unsa ba ang matabang niini nga Bata Muna Campaign Children's Electoral Agenda para sa mga kabataan pod? Di ba mga bata di pa man makaboto. So unsa man ang tabang nga mahatag niini? Nagapanawag mi sa mga mambotohay nga dapat ang ilang iboto kay yung leader na kanang may kaalaman sa karapatan ng mga bata. Ayan, ug batun-an ninyo tanan kung muadto mo sa Bata Muna Campaign Children's Electoral Agenda, invite sila na magkigduyog. Naapod mi kuan sa social network www.facebook.com/batamuna o sa Twitter nga #batamuna. Sa mga gusto maki-involve, asa sila pwede mo adto? Sa inyong activities? Sa among mga activities, na aming mga activities sa 27 to 28 sa Lingap Pangkabataan sa Katalunan, Gande. Ayan, daghang salamat. Mensahe para sa mga kabataan?
Para sa mga kabataan, i-voice out ninyo ang dapat niyo i-voice out. O kay dili man ta makaboto, ipahibalo nyo sa bata muna sa Facebook namo, sa amo ang page. Ayan, daghan salamat sa inyo mga kapamilya. Mubalik pa ang Maing Buntag, Mindanao. Ang bawat bata sa ating mundo ay may